Hey guys, so balik po tayo ulit. Yung discussion kasi natin kanina, hindi pa kompleto. So ito yung continuation ng ating topic. At least na-raise natin yung una sa awareness and then sa kung ano yung problema, and then siguro sulitin na lang din natin sa content na to. I-provide na din natin yung solution kasi nahanap natin habang nagsisave tayo at nag-e-edit ng ating video. Nakita natin dito sa dashboard natin. Dito sa partner guys, pagpapasok kayo sa partner Panda. Sa dashboard po ninyo, meron po dito yung mga menu. Ayan. So, sa dashboard, and then performance. Ayan, makikita nyo dyan, last 30 days, 6 months, and custom. Pwede nyo i-calibrate yan kung ano yung gusto nyong sales na report. Kung alimbawa gusto nyo makita yung sales nyo for the past 7 days. Makikita nyo dyan, magre-reflect. I-customize nyo na lang guys. Sa reviews, makikita nyo din yung mga reviews ng mga customer nyo dyan. Sa invoices, ayan. Okay, sa invoices, dito nyo makikita yung detailed na naikaltas sa inyo, yung detalyadong PDF format ng mga invoices po ninyo, mga receivables nyo, mga naikaltas, yun yung pinakita natin kanina. Alright, dito sa Grow Your Business, merong advertising. Ayan, so far, kinalikot natin to, tinignan natin kung merong naka-activate na advertising, wala naman. Kaya check na itong view performance, wala rin. Actually, sinubukan natin pero kinancel ko kasi nag-worry ako nung unang linggo kasi baka hindi pa bumenta baka mapunta lang sa cost ng advertising kaya kinancel ko. Pero dito sa promotions, mukhang naka-activate yung Panda Box natin. Ayan. So, merong Panda Box 30%. Scroll down nyo po pababa, makikita nyo po rito yung promotion tools. Ito yung Panda Box. Ayan. Okay. So, magre-reflect itong dashboard ni Panda Box. Makikita nyo dito yung, ayan. So, you have an active campaign. Yan yung problema. Kaya pala. So, at least, meron naman palang, may paraan, may solusyon naman pala para at least ma-cancel. Kaya pala, at least may tinarget kasi tayo at least 15 to 20. Minsan tumataas pa yan, maabot ng 21 orders, 23 orders. Pero at least average natin 15 So kung i-adjust natin ito, ayan. Slide nyo down, slide nyo lang po, ayan. So tapos update nyo po yung campaign, ayan. So malamang pag in-update natin to, hindi na masyadong maraming bibili sa store natin via Foodpanda. Pero tingnan natin, may mga repeat pa rin naman tayo. So update campaign, tap natin yan. Are you sure you want to cancel your Panda Box campaign? Ayan. You just have acquired 248 new customers. You have been shown 145,466 times with Panda Box. Kaya pala ang dami naming customer araw-araw din. No? You'll lose the chance to reach 14,000 nearby customers who are new to your business. So, tap natin tong cancel Panda Box na yan. Ayan, cancel natin. So, update campaign. Yun. So, na-update na natin. Confirm that I have read and agreed the terms and conditions. Hindi. Pagka gusto nyo ulit mag-acquire ng customer, pwede nyo ulit i-activate yan. So, sa case natin, ayan, hindi natin i-adjust natin dito. Kasi nakita ko, ang laki laki ng kaltas. Halos na uwi lang sa service fee ni Panda Box. Tapos may commission pa si Panda dyan. Tapos may mga value added tax pa. Ayan, so sana nakatulong po itong video na to guys. Nasolusyonan natin yung problema. At the same time, magkaroon ng bagong reference yung ating mga katropa na nasa Foodpanda. Alright, so that's it. Yun po yung nakita nating solusyon. Meron naman na pala. Naka-activate pala yung Panda Box natin. Kaya pala ganun. Okay, so mabuti na rin na-discuss natin para at least may pagkukwentuhan tayo dito sa comment section. Alright, so that's it. Yun po yung nakita nating solusyon sa problema natin kay Panda. Again, this is DMC Trend. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you guys for watching. Magandang gabi po sa ating lahat.